Sa update mga kababayan ng napakalakas na lindol na tumama sa Taiwan, una, sabi 7.2 magnitude. Pero ngayon naririnig natin sa mga balita ng iba-ibang mga news organizations, may nagsasabi magnitude 7.4. Ilan naman nagsasabi 7.5 magnitude. At ito yung pinakang malakas mga kababayan in 25 years na tumama sa Taiwan. Ito na yung mga namamatay and hundreds injured in most powerful Taiwan quake in 25 years. Sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Standard. So umabot na yung umabot na po sa 700 yung count sa mga injured. Yung mga namatay, 7, but it is expected mga kababayan sa mga susunod na araw, malamang madagdagan pa ito. Ang good news, wala sa ating mga kababayan, more than 66,000 Filipinos ang nasa Taiwan. Pero mga kababayan, sa report ng MECO, safe man daw lahat. Yan po yung sabi dito sa balita. MECO, OFW safe and accounted for in Taiwan after the quake. Nag-establish na rin po yung ating gobyerno ng help desk para tulungan yung ating mga OFWs and their families na apektado po ng lindol. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nagpaabot na rin ng pakikiisa sa kanyang post, mga kababayan, sa kanyang X account. Sabi niya, "Our hearts are with the people of Taiwan as they endure the aftermath of today's powerful earthquake. Rest assured, our Department of Migrant Workers is diligently ensuring the safety of the 159,480 Filipinos currently residing in Taiwan. We stand ready to assist and support our fellow Filipinos in Taiwan in any way possible during this difficult period." Nalituhan niya ako, Mr. Marabilia. Sabi mo, 66,000. Doon sa, siguro, sa malapit sa epicenter, yun kasi yung binalita kanina eh. So, anyway, ganun talaga po sa mga balita. Minsan, nagkakamali sa mga figures. Yung kinote yata kanina po, baka mali yun. Yun ang tama ngayon. Research natin. Tama yung data ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yan po. 51,562 Filipinos are working in Taiwan as of October 2023. Ito po yung mga rescue workers, mga kababayan. Ito yung mga nakakatakot na mga images ng pagtama ng lindol. Nakuna ng video ang matinding paguga ng chandelier. Yan po. Sa isang bahay sa Taiwan, sa kasagsagan ng lindol. Ganyan katindi mga kababayan. Ito naman po yung yung pagkagiba ng bundok. Yan po. Mga landslides po. Ayan po yung mga images ng destruction po. Yan po mga kababayan. Mga nasirang building. Ito yung landslide po sa bundok. Yan po mga collapsed buildings. Ganyan katindi mga kababayan ang lindol. Sa train po siya. Matindi talaga po. Babagsakan yung mga gamit. Yan News 9. Pero ito hindi man po nabuwal. Labasan yung mga tao. Yan yung mga nasira po. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ready ang ating gobyerno na tumulong sa ating mga OFWs na affected po ng napakalakas na lindol. Yan po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito na yung pinakamalakas kasi umabot siya ng 7.5. This is the strongest since the 7.6 magnitude struck in September 1999, killing around 2,400 people. So at least 7 po ang namatay, but it is expected po na tataas pa yung bilang in around mga 700 injured.
So ano na niya, Mr. Maravillas, yung nangyayari sa mundo? Kasama po siya sa prophecy. There will be wars and rumors of wars, famines, earthquakes in diverse places. Pag binasa po natin yung Bible po, parang nagbabasa ka ng dyaryo, current events. Kasi yung prophecy po, it is unfolding before our very eyes, mga kababayan. Dito din sa atin po tinamaan ng magnitude 5.1 sa Surigao del Sur. 5.1 magnitude quake hit Surigao del Sur. Kanina nga tanghali po, magnitude 5.8 5.1 earthquake jolted Surigao del Sur at 12:51 PM on Wednesday, April 3. Sabi po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, Phivolcs located the earthquake's epicenter 65 kilometers northeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Kita ninyo, pagkatapos may El Nino tayo rito, napakainit ng panahon. And in fact, 11 areas dito po sa ating bansa nag-suspend. Kasama dito sa amin, nag-suspend po ng classes dahil sa sobrang init. Ayan po ang balita sa Manila Standard. Heat scorches Metro. May lindol sa Taiwan. Sa atin naman po, may lindol din pagkatapos matindi yung pag-init po. Para nang nasa pugon ang ating bansa. 11 provinces suffer higher temperatures. Hundreds of schools across the country, including dozens, and Metro Manila suspended in-person classes Tuesday due to dangerous levels of heat, with the Department of Health warning against heat-related illnesses such as heat cramps and heat stroke. The municipality of Guian in Eastern Samar lagged the highest heat index yesterday at 46 degrees Celsius, well within the danger level of 42 to 51 degrees Celsius. Ano na niya, Mr. Maravillas, yung nangyayari sa mundo? Ito na po nga, malapit na pong dumating yung ating Pangulo, yung ating Panginoong Hesukristo. These are signs of the second coming of Jesus Christ, mga kababayan. Nag-aaway-away yung mga bansa, wars and rumors of wars, famines, earthquakes in diverse places. Iyan po ang sabi dito sa Matthew 24 verse 6 to 13. Ayan and ye shall hear of wars and rumors of wars. Kaya po tingnan ninyo, nagigirian ang ating mga bansa, ang mga bansa sa iba-ibang panig ng mundo, that includes dito po sa atin. Kaya tingnan ninyo si Xi Jinping, parang may sanib. Sinaniban na ng dragon. Ang symbol nila, dragon. Ayaw tayong tantanan. Ang wars, mga kababayan, nakikipagsabuatan pa yung mga hudas dito sa atin. Kasi yung paglitaw ng mga hudas po, nakaprophesy din po, mga traidor. You see? Pati mga false prophets po, kasama siya. Kaya may pakyo tayo rito. Pero ang sabi dito sa Bible, see that ye not be troubled. Huwag tayo pong mabahala. Mga believers po, ako, isa akong believer po, hindi ako nababala. Ang nararamdaman ko ay excitement. Kasi po, ang ibig sabihin, yung ating redemption draws near. Palapit ng palapit po. Mga kababayan, maniwala kayo. Pag hindi kayo maniwala sa kwento ko, kasama din kayo doon sa prophecy na may mga tao talagang hindi maniniwala. Kayo yon. Isabi sa Word of God, there shall be scoffers. Yung mockers, i-ridicule ang ganitong mga ganitong kwento. Pagtatawanan nila. Kaya pag kayo po ay natatawa sa aking mga kwento at kala ninyo nasisiraan ako ng bait. Kasama kayo sa prophecy na talagang lilitaw yung mga tao tulad ng panahon ni Noah. Pinagtatawanan na si Noah. Paano naman niya magkakabaha? Hindi man umuulan. Ayun, nagka-global flood, mga kababayan. Naubo sila, natira po yung family lang ni Noah. Ganon, just like the time of Noah, there will be scoffers. Pag tayo mag-alala po, do not be troubled, for all these things must come to pass pala. But the end is not yet.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these things, the beginning of sorrows. Yan po ang mga tanda ng papalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ganito yung nangyayari sa ating mundo. In particular, dito sa ating bansa. Gano'n na rin po. Inaaway tayo, hindi man tayo nakikipag-away, inaaway tayo ng China. Pagkatapos, yung mga hodas dumami. Ang karamihan po, mga dati pang opisyal ng previous administration. At yung mga supporters nila, at malamang itong mga nanonood sa atin na mga bashers natin, i-ridicule tayo, pagtatawanan. Kasama siya sa prophecy, kaya relax lang po kami. Tama ba? So, tumindi yung kalagayan po ng ating mundo, ng ating bansa. The index was expected to reach the danger level of 43 degrees Celsius in Metro Manila on Wednesday, with similar levels in a dozen other areas of the country, the state weather forecaster said. Local officials across the main island of Luzon, the Central Islands, and Southern Islands of Mindanao suspended in-person classes or shortened school hours to avoid the hottest part of the day, sabi po ng Department of Education. So, sa inyo pong experience, yung mga matatanda na sa akin, kailan ba nangyari ito? Na ganito na yung kalagayan ng ating panahon, na pati yung classes po, hindi na kaya na i-sustain. Kailangan mag-suspend dahil lang po sa grabing init. Di ba ngayon lang po? Wala akong maalala na suspension of classes. Bagyo po, oo. At matinding mga pag-ulan, baha. Pero yung tag-init po, El Nino, wala mang ganon na suspension of classes. So makikita ninyo, ibang-iba na po yung ating panahon. All these, mga kababayan, are signs. Tapos we have earthquakes kung saan-saang bansa in diverse places. At nag-aaway yung mga bansa. Wars and rumors of wars. Yung tagutom po because of the, mga disasters na sunod-sunod na tumatama, lalo na sa Africa. Matagal nang may famine doon. Idagdagan pa ng gira. So, comes the disruption, mga kababayan, ng human activity, ng production. Kaya po tayo rito, yung mga supporters ni Xi Jinping na mga Filipino, tigilan ninyo yan. Kasi ladong na-embolden po, pag hindi tayo magkakaisa, na-embolden po si Xi Jinping ng kanyang kaganidan. Ini-exploit po tayo, divide and conquer. Paano yan? Tumaloy na yata yung milyon-milyong pondo dito sa mga supporters na mga kababayan ng ganid na Xi Jinping. O tingnan ninyo, yung mga dating opisyal na naging spokesman na po ng China, sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, imbes na makipag-unite sa ating gobyerno. At sila pa yung naging instrumento sa pananakot. Yun tinatakot tayo. So, with this, mga kaganapan po, itong El Nino heatwave, ang tigandaan naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung La Nina. Kaya kahit po tayo ay pinipirwisyo ng China rito, tutok pa rin sa trabaho niya. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, o tingnan ninyo, PBBM orders whole of government approach versus El Nino, La Nina phenomena. Ngayon lang ito po. In the 4th Task Force El Nino meeting, the Department of Agriculture was ordered to closely coordinate with the Crop Insurance Corporation to assess any regulation barriers imposed by the Insurance Commission to ensure the prompt financial aid reaches affected farmers. So, ganon yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, pakiusap natin sana sa ating mga kababayang Filipino. Tigilan ninyo yung pamimirwisyo na you side with the enemies at gusto pa ninyong perwisyuhin yung ating napakasipag na Pangulong Bongbong Marcos. Target siya, mga kababayan, ng paninira, fake news, recycled na mga kwento tungkol sa narco-list. You see? Pero niya, Mr. Maravillas, may iba kami ng kwento. Kumusta na niya si Pacquiao? Si Pacquiao po,
pinaaresto na. Ayan po, Davao Court issues arrest warrant versus Kibuloy. Arrest warrant laban kay Kibuloy issued. Ayan po, dahil po sa sexual abuse ng minor de edad. Rimati na niya, Mr. Maravillas. So this is other than yung standing arrest order ng Congress at saka ng Senado. Hindi niya po ma-stop. Naglabas na ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court, Branch 12 ng laban sa kontrobersyal na founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy para sa reklamong sexual at child abuse. Ang order ay nilagdaan ni Presiding Judge Dante Baguio nitong April 1, bagay na ngayong Miyerkules lang isinapubliko. Para ito sa magkaiwalay na reklamong child abuse at pakikipagtalik sa minor de edad. As what was earlier determined upon judicious examination and perusal of information, where it found probable cause, let the warrants of arrest already issued be implemented immediately. Wika ng Davao RTC Branch 12. Ang naturang warrant ay una nang kinumpirma ni Senator Risa Ontiveros na siya ring chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ika-14 ng Marso pa, nakitaan ang probable cause ng Korte si Kibuloy kaugnay ng child abuse o Section 10 ng Republic Act 7610 at sexual abuse ng bata sa ilalim ng Section 5B ng Republic Act 7610. Gayon pa man, ngayon lang naging epektibo ang warrant. Tanging si Kibuloy lang ang akusado kaugnay ng sexual abuse, habang kasama niya naman ang mga sumusunod para naman sa child abuse: Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at si Sylvia Simanes. Ayan po mga kababayan ang mga development ng balita. Baka niya Mr. Maravilla, ituro naman ng kampo ni Pacquiao, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man pong kinalaman dyan yung ating Pangulong Bongbong. May separation po of powers. Yung husgado po, yung korte, wala yan sa jurisdiction ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At busy po yung Pangulo sa trabaho niya rin po. Tutok na tutok po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga trabaho. PBBM orders all of government approach versus El Nino, La Nina phenomena. Tapos kinonvene niya yung kanyang mga cabinet members po sa 16th cabinet meeting. Ngayon po yung napakasipag nating presidente. Look, President Ferdinand Marcos Jr. presides over the 16th cabinet meeting with the Chief of Government Agencies at Malacanang Palace Wednesday, April 3. Kita ninyo po. Hinanap ko si Inday. Parang absent dito si Inday po. Wala sa picture po si Inday. Iwan ko, baka na late lang or may ibang kausap si Inday. Baka kausap si Jim. Ang kausap po si Pacquiao. Kasi may warrant of arrest na. Ang sinasakluluhan niya si Pacquiao po, nagrally nga po kasama si tatay niya. Sumama doon sa rally. Hindi man siya umakyat sa stage, pero nandun siya po sa panawagan na mag-resign na yung ating Pangulong Bongbong. At sabi, plano pa nga lusubin na yung Malacanang. Wala dito si Inday. Baka naiya po. Ayan po, mga kababayan, yung ating Pangulo. Nandito pala. Ito si Inday. Sorry, hindi ko kagad nakita. Natakpan po. Nag-attend din pala. Opening prayer. Nandito si Inday. Kala ko, naiya. Wala. Hindi masyado kasi pinictura ng maayos po, yung kitang-kita po. Nag-attend naman pala. Wala lang sa mga pictures po pinablish ng Manila Times pa ito. Manila Times. Manila Bulletin. Yan. Ayan po, mga kababayan, yung cabinet meeting. Katabi po ni
katabi ni Secretary Recto ng Finance. Kung hindi niya siya mag-attend na Mr. Maravillas, talagang kailangan na niyang sibakin. Mag-resign na siya o kailangan sibakin na ng ating Pangulong Bongbong Marcos? So, yan man lang po, mga kababayan, ang mga balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.